Ano ba yan? Viral talaga to. Talagang maraming uminit. Ay, konti yung minute ulo rito kasi konti na lang sila eh. Sino yan? Yung nag-unfollow, 200,000 lang yung nag-unfollow. Ibig sabihin yung 32 million, 200,000 na lang. Ito po, pag-usapan natin yung jet ski holiday, ha? Alam nyo naman, si Meme Vice, ganda. Viral talaga ngayong ditong linggo na to kasi meron siyang jet ski holiday na talagang kinagalit ng mga maikitid. Syempre, alam mo naman si Vice, komedyante, talagang kahit artist siya sa concert niya, nagpapatama siya. Diba? Marami nasaktan. Konti na nga lang sila. Konti na lang. Ilan nila? 200,000? 200. Kasi yung 10 million yung followers ni Vice. 20 million, naging 19,800 na lang. Akala ko ba sila yung nagpanalo kay PBBM? Uni-uni nila yun. Yun yung masakit kasi katotohanan naman yung sinabi ni Vice Ganda di ba? Promise ni Digong yan, pag nanalo siya, sige, pupunta siya dyan sa West Philippine Sea. Mag-jet ski. May kasabihan tayo, ang pikon talo Correct. Diba? Bakit naman si PBBM ginagawan din ng spoof dun sa concert na yun? Mga katatawanan na spoof na ginagawa kay PBBM, hindi naman nagre-react ng ganyan, di ba? Kahit tayo, bilang followers or supporters ni PBBM, hindi naman tayo nagre-react violently to the point na mayroong usap-usapan na i-declare pa daw persona non grata si Vice Ganda. Alam mo kaya hindi tayo nagre-react, kahit si PBBM hindi nagre-react. Alam kasi natin, hindi totoo yun at biro lang yun. Correct. Pero sa kanila, tagus buto doon naman labas ang tunay na ugali ng mga dilis na double standard. Kapag si tatay nagbiro, diba? Okay lang sa kanila. Kayo naman, di naman kayo mabiro joke lang yun Pero kapag ibang tao na, biniro sila, hindi ka na naawa sa matanda, tinadyakan mo na, nakaluhod na, tinadyakan mo pa. Sabi, wala raw respeto sa dating presidente. Sabi ng mga dilis, wala raw respeto. Bakit sila ba may respeto ba sa presidente natin ngayon? Correct. Palirista ka, Kopi. Palagay ko, hindi pala kasi nila na experience yung stand-up comedy Correct. Baka hindi pa nakapag-gano'n. Hindi sila sa mahal ba yung entrance sa ganyan? Meron ka na agad 300, 400, minsan 500 pa, entrance fee pa lang Hindi nila kaya. Hindi nakakapanood ng stand-up comedy. Hindi nila kaya. Tayo, sanay na tayo nanonood ng ganyan. Minsan talagang yung pambabalahura ng mga host di ba, sa comedy bar, talagang matindi. Basta huwag ka uupo sa harap. Ako pag medyo palapit-lapit na yung host, gagawin ng pulutan. So pag papalapit na sa iyo, mag-CR ka na kagad. Kasi kakawawa ka. Totoo. Ngayon, merong mga ibang mga politiko sa Davao na nagbigay ng ano kay Vice, nagbigay ng mga statement. Hindi raw maganda yung ginawa niya kasi wala respeto. Pero hindi naman siya ginawang persona non grata, pre, no? Wala pa. Walang ganyan. Tsaka babaw naman. Yung ibang vloggers, pero pang tanong ano ba daw nagawa ni Digong sa kanya para ganunin niya? So, sobrang drama, no? Si Roque, ganyan ang linyahan ni Roque. Hindi pa kasi nila alam. Siguro hindi rito, itong mga to hindi nakakapanood ng mga palabas ni Vice sa sine. Hindi nila kilala yung ugali ni Vice na palabiro, na malakas mangantsaw, di ba? Nagkataon lang, yung kinantsaw, masakit talaga sa buto kasi tabusan, kasi totoo. Ba? Yun ang hindi nila matanggap talaga. Kaya sila ngayon, talagang binoboykot yung McDo. Ang problema, habang binoboykot nila, may picture na kumalat, si BP Sara kumakain sa McDo. At saka yung Shopee daw. Pero maya-maya, may kumakatok. Shopee po. Yun ang, ano pa ba yung mga ina-endorse ni Vice? Marami, di ba? Hindi nila, alam mo, dati galit sila sa kakamping na nakakancel. Ngayon, ugali nila, mas masahol pa sila sa kakamping, di ba? Ibuboykot yung mga produkto ni Vice na hindi rin naman nila talaga kaya kasi McDo na nga lang afford nila. Pero tayo mga BBM supporters, hindi natin ginagawa yun. Alam niyo kung bakit? Kasi may utak tayo Alam naman natin na walang nangyayari sa mga cancel culture. Malabong-malabo yan. McDonald's, buboykot mo, hindi nagalit sa mga anak nyo. Mga apo nyo, di ba? Tsaka, doon na nga lang yung mura di ba? Correct. Ngayon, eto, magandang pag-usapan natin to kasi seryoso to. Dako naman tayo doon sa West Philippine Sea kasi medyo napahiya yung malaking bansa dyan, yung China, napahiya talaga dyan kasi alam naman natin, binubuli nila yung mga mangisda natin, pati Philippine Coast Guard, ang nangyari, karma. Pero ganito pala kasi istorya niyan. Yung mga mangisda natin, nandun sa Bao de Masinloc, pinapaalis ng mga Chinese Coast Guard. Ngayon, syempre, itong Philippine Coast Guard sa Maclolo, hanggang nagkagirean ng barko sa barko,
i-water cannon yung Philippine Coast Guard natin, hindi lang tamaan ng water cannon kasi mabilis yung barko. Dahil bagong bili pala yun. Bagong bili ni PBBM. Kaya mabilis, hindi maabutan ngayon. Sumaklolo ngayon yung PLA, yung warship ng China. Sumaklolo. Babanggain sana yung barko natin, babanggain. Sobrang bilis nga. Pag bilis, walang preno-preno yun eh. Yun, nagpreno sa kanya yung Coast Guard. Pero di ba yung sa atin, BFAR ship yan? Hindi naman yan Coast Guard hindi, ship. Hindi. Kaya yun ang nangyari. So, Imbes na mabanggaan nila yung sa atin, ang babangga talaga dapat sa barko natin yung PLA, yung warship ng China, yun ang babangga sa gilid ng barko natin. Pero malaki yung pinsala doon sa barko ng China, yung Coast Guard nila. May dalawa pa kang na maalam na Chinese Coast Guard. Dalawang na maalam sa kanila. Yun ang hindi maganda nangyari dahil merong buhay na nawala. Pero maganda dito. Doon mo makikita rin yung humanity ng ating mga empleyado ng BFAR, no? Or kung sino man nagpapatakbo ng ship na yon. Dahil, alam niyo ba, nag-offer pa ng help, no? Sa Chinese Coast Guard, itong mga Pilipinos, kung sakaling kailangan nila ng medical help. No? But they did not respond. Hindi nila, kasi siguro kahiyaan na rin. Di ba? Pero doon mo makikita kung gaano kabuti ang loob ng mga Pilipino. Kahit sa gitna ng ganyang trahedya na pinipilit kayong ibaba, no, binubuli kayo at muntik na rin kayong binangga ng mas malaking ship, no? Ay nagkaroon pa sila ng kagandahan ng loob para mag-offer ng tulong. Yan ang hinangaan ng buong mundo sa Philippine Coast Guard. Kasi saka nga naman nakita, tinatarantado ka na. Ginagago ka na. Ginabalahura ka na. Tapos o-offeran mo pa ng tulong, di ba? Yan yung hindi kayang gawin nung Chinese Coast Guard. Sa buong mundo, ang pangit ng optics na yan. Di ba? Una yung optics nung picture nung Chinese Coast Guard vessel na heavily damaged. And then meron dalawang tauhan nila na namatay na sila rin mismo ang cause. And itong pag-offer ng help naman ng Philippine government representative doon. Balita yan buong mundo no? Kahit saan ka magtingin ng international media, yan ang binabalita. Yan ang ayaw ng China. Totoo. Yung napag-uusapan sila sa buong mundo, yan ang ayaw nila. Sana maging lesson na yan sa gobyerno nila na itigil nyo na yung kakahabol. Teritoryo din naman natin yan Buti naman kung naghuhukay yung ginagawa ng mga barko natin dyan, hindi naman nagsusupply ng mga pagkain sa mga mangingisda. Diba? Nag-escort doon sa ating mga mangingisda. Bakit kailangan yung i-water cannon yan? Bakit kailangan yung palayasin sa teritoryo mismo namin? Kasi feeling talaga nila sa kanila West Philippine Sea. Dahil nung nakaraang administrasyon, halos talaga ibigay na yung West Philippine Sea dahil tubig lang naman daw yan Diba? At yung dokumento na pinanalo natin sa Europe, papel lang yun. Talagang walang halaga, kumbaga sa dating administrasyon. Na ngayon ay hindi ganyan ang pananaw na ating kasalukuyang Pangulo. Kasi biruin mo, may arbitral ruling na, di ba? Favorable sa Pilipinas yan. Nagkaroon pa ng gentleman's agreement. So, that time, during that administration, lumalakas tuloy yung loob ng China. Hindi nag-agree na tayo dyan Meron ng UNCLOS decision, tapos merong gentleman's agreement na parang binuvoid mo yung decision ng... Correct. Yung pangyayari na yan, yung mga dilis dyan tahimik. Bakit naman daw? Hindi sila nagsasalita dyan. Kasi tinatamaan yung idol nilang nakakulong dun. Kasi syempre, di ba, halos si pamigay na nga yung dagat, tapos nagkaroon ng ganyan. Ayaw kasi nilang si PBBM, umaangat, hinahangaan sa buong mundo, sa pinapakita niyang tapang. Pero sabi ni PBBM, walang atrasan, gagampanan lang yung tungkulin na pagtanggol ang West Philippine Sea. Di ba? Oo. At para ipagtanggol yung West Philippine Sea, kahit with leader pa yan. Mag-jet ski siya doon. Hindi naman kakatawanan tuloy. At consistent si Presidente dyan. Remember, during the campaign niya, sinasabi niya, not a single inch of our territory ang isi-surrender. Ngayon, Presidente na siya. Kahit sa ibang bansa siya, sa pakikipag-usap niya kay Trump, yan din ang sinasabi niya. Diba? At consistent siya doon. Consistent. Hindi nagbabago. Ipagtatanggol namin ang aming teritoryo. At hindi lang sa salita, sa action. Sa action din. Diba, sabi niya rin sa press conference, hindi tayo tatalikod dyan, hindi tayo tatakbo. At hindi tayo atras, di ba? Hindi tayo atras, di ba? Matatapang ang mga Pilipino. Yan yung nagustuhan sa kanya ng mga, alam niyo naman yung mga dilaw, dati binabati ko siya, di ba? Yan ang nagustuhan sa kanya. Tama ka dyan, Palarista. Yung stand niya sa West Philippines na talagang, kasi syempre yung nakaraan, halos ipamigay na, halos ibenta na, di ba? Yung stand niya ni PBBM, may pinaglalaban niya kung ano yung sa atin. Yan ang kaya yung mga dating anti-Marcos, marami sa kanila ngayon,
na nagkakaroon na ng magandang pananaw tungkol kay PBBM at sa mga pulisiya na pinapatupad niya. Napansin ko rin sa Twitter, sa Facebook, mapapansin mo yung mga post na I did not vote for BBM pero ganyan. Uso. Ang gaganda ng write-ups, ha? Ang gaganda ng write-ups. Yan yung mga dilaw yan. Mga dilaw yan. Mga matatalino yung mga write-ups nila, napakaganda. Bakit yung mga dilis pa walang write-up din mga yap? Meron. Kaso verbal, mura. At saka solicit. Ayun, yun ang write-up nila. Solicit. Meron silang pinakamagandang comment. Ano daw? Alam nyo mga kababayan, sa mga OFW dyan sa mga kababayan natin sa ibang bansa, yan. Huwag kayo basta-basta magpapaniwala sa mga dilis vlogger o kahit sinong dilis dyan na nagsusulisit na gagamitin yung isang politiko na nakakulong kasi talagang yan, kalat na kalat yan, marami mga dilis dyan na nagsusulisit. Kaya sila mismo nagkakaaway-away sila. Ingat-ingat kayo, nag-aaway-away na yung mga yan dahil sa pera. Hindi gaya namin, di ba? Nanatiling we're cool! Diba? Kasi mapera ka daw para... Marami ka daw pera. Pero di ako pera. Lodi po namin si Palarista. Lodi po namin to Hindi kailangan malulisit. Ito pa. Katapos ng West Philippine Sea, na pinakita ni PBBM na katapangan sa paninindigan sa West Philippine Sea, ito pa. Ibang klaseng katapangan naman to. Katapangan to, ni Week Leader. Week Leader pa yan, Ito, nagludsad siya ng website na kung saan, ang tinawag niya rito, isumbong mo sa Pangulo. Kung saan ikaw bilang ordinaryong Pilipino, pwedeng magsumbong direkta mismo sa ating presidente dahil mismong si PBBM nagsabi na babasahin niya yung mga comment dyan, yung mga sumbong niya, mga sumbong araw-araw. Anong masasabi niyo sa website na yan? Okay ba o okay na okay? Sa akin, I think President Bongbong Marcos is doubling down on his mahiya naman kayo SONA pa. Ang ibig sabihin doubling down is he's reaffirming, is intensifying yung kanyang SONA speech kung saan sinabi niya mahiya naman kayo. At pinapatamaan niya dito yung mga public servants na nambubulsa ng mga pondo galing sa mga projects ng flood control. Hindi lang yung mga public servants kasi it takes two to tango di ba? Kasama na rin dyan yung mga kontraktor na nakikipagsapuatan sa mga opisyal ng gobyerno. Doon sa opening video natin very strong yung statement ng presidente At ginagawa niya na ngayon. Diyan sa website na yan, chinek ko kasi yan sumbong mo sa Pangulo.ph. Ang maganda dyan, i-type mo lang yung lugar. Halimbawa, saan ka nakatira? Halimbawa, Makati. Makati. Makikita mo dyan lahat ng mga projects, mga flood control projects sa Makati. Magkano yung presyo? Diba? Andiyan dyan yung detalye. Kung makita mo dyan, sa barangay namin to may flood control projects dyan, pero wala, hindi nag-exist. Pwede ka sumbong yun. Pwede ka mag-send ng feedback. Pero panawagan din, syempre, huwag ka namang gumawa-gawa na lang ng kwento para siraan. Di ba? Huwag galit ka kay mayor o galit ka sa kay congressman, gagawa ka ng kwento nang hindi naman totoo. Di ba? Dapat supported with evidence yan. Picturean ninyo. Nakalagay dyan sa halimbawa sa isumbong sa Pangulo.ph, completed na yan, pero nakita mo nakatenga yung tulay, that's the time na ireklamo nyo yan. Sa tingin ko, malabo yan magawa yung mga loloko-loko. Kasi, di ba may account pa rin yan? Kaya malabo pa rin yan magawa na magloloko ka. Matitrace. Kaya meron talaga. Kasi yung ibang accounts naman, fictitious accounts. Bagay. Ako nga, tininan ko nga yan. Tininan ko yung lugar namin. Ang daming flood control. 6. Wala lang ako time ngayon kasi busy. Pero sa linggo siguro, puntahan ko kung totoo ba yung mga flood control na yun. Kasi isang barangay, 6 yung flood control. Wow. Hindi na kayo binabaha. Baha pa nga rin. Pag umulan niya, pasok lahat sa tindahan ko Kaya nga nagtataka nga ako, may flood control pala rin sabi na bibisitahin ko talaga yan sa linggo para malaman. Yung initial na pinakita ng Pangulo na isang araw, doon mo makikita merong mga glaring example Correct. Kumbaga may red flags talaga. Katulad na meron siyang nilagay doon na top 10 na 15, top 15. Top 10 na provinces na flood prone. Tapos pinakita niya rin doon yung top na mga nakatanggap ng flood control projects. Merong mismatch 'Di ba? At merong mga LGUs, may nagsasabi, parang hindi namin nararamdaman o hindi namin alam yung flood control projects na yan. Like sa Bulacan, sabi ni Governor Dan Fernando, wala kaming alam dyan. Samantalang sila yung pinakamarami atang natanggap na projects. Insertion. Tapos ang kagandahan dito, mga ka-BBM, mga ordinaryong tao nagre-reklamo na. Correct. In fact, kahit sa akin lang, kung alam nila, meron tayong Salamat PBB Podcast, ang dami nagchat-chat sa akin. At kahapon may nagchat sa akin. Tignan nyo sir yung Palawan. Mga ganyan.
tignan nyo, sir, yung Pasig. Yung sa Pasig, yan yung binabanggit ni, ni Vico Soto, di ba? Yung kalaban niya sa politika, no? Oo. Actually, ito, participatory governance, malaking bagay yan kasi ini-engage mo yung citizen sa pamamahala, di ba? Pag nakita kang reklamo, sige, ibigay nyo sa amin yan. Assurance sa presidente dyan, sabi niya, lahat. Lahat ng mensahe nyo dyan, babasahin ko yan isa-isa. At ang maganda dyan, alam ba, example natin, na-mention naman natin si Vico Soto, no? Ang alkalde ng Pasig City. Dyan mo ma-check. Halimbawa, itong contractor na yan, 5 projects na kuha niya, ganito kalaki. Ma-check mo dyan, nagbayad ba ng tax yan sa LGU? Di ba? Totoo ba na nag-i-exist yung mga programa na yan? Kumbaga nagbukas ka ng Pandora's box, magsisimula ng investigasyon. Katulad yung sinasabi nga yan ni Mayor Vico Soto, no? May lumabas na report, kanina ko lang ata nabasa, na siyam na companies doon sa nilabas ni PBM affiliated with just one group, no? Na nakakuha ng maabot na 31 billion worth of flood control projects, no? So yan ang mga talagang dapat tignan talaga ng ating pamahalaan. Itong ginawa ni PBBM na to, kung di ako nagkakamali, parang first time na presidente gumawa niyan, no? Na magsusubong direkta sa kanya. Ay nako, Palerista. Ultimong si Pinoy, yung kanyang daang matuwid, hindi nagawa yan. In fact, nagkaroon pa sila ng issue tungkol sa DAP, di ba? Saka yung sa impeachment ni Renato Corona. Justice Renato Corona, no? So, hindi niya nagawa, no? Yung daang matuwid. Si PBBM lang talagang gumawa nito, no? Naglakas loob na isiwalat itong mga ganito. At umpisa pa lang yan, no? Sa tingin ko, tatapusin to. Dahil kung di tatapusin ni PBBM, siya ang malalagay sa alangan, Di ba? So, anong sinasabi ngayon, kakopi, ng mga critics, bashers niya noong 2022 before the elections, no? Na kung ano-ano inakusa kay PBBM. Ang sinasabi nila, most corrupt. Di ba? Gagayahin yung tatay. Yung kanyang mga aligasyon, di ba? Mag-violate ng human rights. Correct. Napapahiya sila. Wala, may pinatay na ba? Wala. Tuloy. Kung lang mo pa, hindi makapatay si PBBM. Ngayon, nagugulat ang tao. Kaya kahit mga editorial ng mga newspapers, maganda yung sinasabi, no? Because yung presidente na inakusahan na corrupt, no? Pamilya corrupt, magmamana ng corruption, ay siya ang parang nagiging corruption czar natin ngayon. Namumuno sa paglaban sa corruption. Actually, malaking sigit ko lang, no? Itong pag-amin ng presidente na nag-i-exist itong corruption sa baba, di ba? DPWH for instance, no? Or saan mga LGU yan, yung pag-amin, kahit na magiging negatibo yung impact niya sa gobyerno, kasi isipin ng tao, grabe naman, corrupt naman ng gobyerno. Pero kailangan gawin ito ng presidente para mahinto na yung sistema. Kasi for the longest time, every decade, nangyayari yan Kinaugalian na naging practice na yan. So ito pala, may sinabi pala si Vico Soto na six stages ng corruption ayon kay Mayor Vico Soto. Hindi sa akin, baka sabihin niyo, invento ko to. Una pa lang, bidding pa lang, may anomalya na o sabuatan na. Pangalawa, substandard ang proyekto o minsan guni-guni lang, walang totoong ginagawa. Pangatlo, malaking SOP, nako totoo yan. Minsan kalahati o higit pa ng project cost na pupunta sa bulsa, yan, totoo yan. Hindi nagbabayad ng tamang buwis sa BIR. Kulang o zero ang binabayad na business tax sa LGU kahit top contractor. Ang huli, pumapasok sa politika gamit ang maliit na porsyento ng nakaw bilang tulong para magmukhang mabait. Yan yung sinasabi ko ng Model V. Oo. Galing kay Vico Soto. Ito galing kay Vico Soto. Hindi ko inimbento yan Ngayon, Palerista, doon pa lang sa number 1, alam ko totoo lahat yung totoo. Kasi yung bidding, lalo na kung ang amounts is less than 100 million, pinag-uusapan na lang yan kunyari, ang isang distrito ng DPWH o even yung mga politiko, nagme-maintain lang sila ng 3 to 5 na contractors. No? Kung hindi man sila yung contractor, kasi iba dyan, merong contractor talaga mismo, gumagamit ang mga dami na tao. Ngayon, assuming hindi siya ang contractor, meron lang siyang mine-maintain na 3 to 5 contractors, alam nyo, pinag-uusapan na lang yan, nagtuturoan na lang yan. Ikaw ngayon, itong Project A, sa'yo yan ngayon. Project B, sa'yo. Bigayan na lang. Bigayan na lang. Minsan, nagsishare pa ng kita. Kunyari, ikaw, Project A, bigyan mo tag 5% itong contractor B and C. Kung napunta naman kay contractor B, bigyan mo naman ng 5% yung A and C. Ganon talagang katindi ang sistema ngayon. Yung kultura dyan. Isipin nyo, kung hindi pa si PBBM naging presidente, hindi pa malalaman niya mga ganyan.
Diba? Halimbawa, competitive bidding yan. Supposedly, mga kumpanya malalaki, di ba? Sige, mag-compete kayo dyan para makuha nyo yung project. Halimbawa, isa lang. Ito talaga yung target ng contractor. May dami na dalawa, tataasan yung presyo para hindi nila makuha yung projects, di ba? Kanila din. Maraming sistema. Maraming Tapos kung ghost project naman, no? Syempre, pag ghost project, mas malaki mapupunta sa mga tiwaling public officials, no? Ang kasamaan palad nga lang, no? Ultimong mga nagbabantay o nag-inspection sa mga projects na yan ay kasabot din. Ayun lang, mahirap dyan. Sad to say, no? Hindi ako magtataka kahit nalaman ko rin naman na kahit sa barangay level COA auditors kasama sa hatian eh. Ang matindi rito, yung mga kababayan natin, ha? Mga kababayan natin, hindi ako feeling nila may mapapalitan na yung secretary. Oy, sino yan? Mukhang may mapapalit ang secretary ngayon kapag talagang napatunayan na mayroong mga kabulastugan. Alam naman natin si PBBM, ayaw niya ng mga ganyan, kaya ginawa nga niya itong isumbong mo sa Pangulo. Ang matindi pa rito, kahit kaibigan niya tatamaan dito kapag may ginawang kabulastugan at hindi niya kukonsintihin. And I think alam na nila. Kasi ultimo sa interview ni Kong Sandro kanina, di ba sabi niya hindi tamang Kongreso ang mag-imbestiga? Correct. Dahil may mga involved na Sandro ranks, Diba? Yung mga sagutan ni Sandro pang presidente, no? Napakagaling ng bata eh. Kaso bata pa eh. Hintayin natin. Marami pa naman. Yan ang maganda dyan mga kababayan dyan sa isumbong mo sa Pangulo. Direkta sa kanya yan, ha? Sinabi mismo ni PBBM Luzona niya, kahit malapit sa kanya, hindi niya sasantuhin kasi mas importante yung taong bayan dahil mas malapit yung taong bayan sa puso niya kaysa yun ang talagang maganda mga kaibigan niya. Totoo yan. Ngayon, etong si PBBM, yung mga kaibigan niya, medyo kinakakabahan, hindi nakakatulog ng maayos sa gabi yan. Lalo na may mga ginawang kabulastugan na masisilip na kasi talaga binubusisi ngayon, paspas-karipas na sila Paspas-karipas na sila sa trabaho. Even yung mga LGUs, mas binibilisan na nila yung kanilang pagtatrabaho. Kasi nag-i-inspection ng presidente. Pag nakita nila yun, malilintikan yan. Pag binisita sila ni Secretary Amena, walang sabi-sabi yun. Correct. Magugulat na lang si Secretary Amena pangandaan pa, bastonera ng budget yan. Kaya yan ang iingatan nila. Ngayon, etong konektado pa rin dito, si Ramon Ang. Si First Lady pa lang nasa likod niya. May ko na nga magkwento. Valerista, ito naman yung ibig sabihin, ito naman yung solusyon. No, kanina pinag-usapan natin yung pag-audit, papanagot sa mga nambulsa ng pera ng taong bayan. Ito naman yung solusyon sa ating flooding, sa ating pagbabaha no? Sa Metro Manila at sa buong bansa. No? Dahil itong tao na pinag-usapan natin, si Mr. Ramon, presidente ng San Miguel Corporation, ay nag-offer na siya na daw magsosolve ng problema sa baha no? At no cost to the government. So, yun ang maganda dyan. Yun yung maganda pakinggan. Zero cost sa government. At tinawagan lang pala siya ni First Lady dyan. Yun ang malupit doon. Ka-BBM, may video tayo. Panoorin. Pakinggan muna natin yung video bago natin pag-usapan. Sa akin si First Lady. To be exact, para factual. Stigan ko. Itakbo kagad din. In-organize ko kagad yung mga team natin. May dalang drone. Ang San Miguel Corporation po na in charge sa construction ng MRT-7, dinulog na po nila ang mga panawagan na ayusin itong mga nakakadagdag sa pagbaha dahil sa mga bara, sa mga drainage o sa pagbagsak ng tubig mula sa skyway. Binibigyan na po nila ang pag-address sa mga problema ito. Malaki pala ang papel ni First Lady Luis Araneta Marcos sa pagbuo ng ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng pamahalaan at ni Ramon Ang. Yan. Hindi maikakailaan na malalim ang tiwala ni Ramon Ang sa mag-asawa kasi nga alam niya at napatunayan niya na hindi kurakot ang ating presidente. At may nagagawa. Kasi tinan mo yung pribadong sektor na, hindi lang si Ramon Ang, even yung paggawa ng Pasig River Esplanade, di ba? Nagtitiwala sila sa gobyerno, sa first couple, kaya mag-i-invest sila ng libre, di ba? Magbibigay sila ng tulong. Kasi kung galit ka sa presidente, galit ka kay First Lady, hindi ka maglalabas ng millions of pesos para tulungan siya. Kung may pagdududa ka, bumagsak ka di ba? Ako nagagalingan talaga ako sa instinct nitong si First Lady, no? Grabe, no? Siguro, naisip niya, ito si Ramon, matagal lang tumutulong to. Di ba siya yung
ng mga rivers, Pasig River, Pasig River. Mga basura, yung mga water lilies, saka hinuhukay pa yan para mas lumalim yung mga rivers natin, no? Immediately naisip niya si Ramon Ang. Kaya tinawagan niya para sabihin yung tungkol sa mabagal na daloy ng tubig sa mga rivers. Tapos sasabihin na naman ng mga beater nangingialam na naman si First Lady dyan. Alam niyo na nga yung ginawa. Alam niyo, ako, hindi ko alam yan. Kung hindi pa lumabas yung video na yun. Kasi hindi si First Lady mahilig mag-post sa Facebook niya, ganyan, sinabihan ko si Ramon. Hindi naman kasi epal si First Lady. Ayun, hindi kasi siya epal, kaya hindi na, kahit ako, hindi ko nga alam kung hindi pa lumabas yung video na yan. Doon ko lang nalaman na malaki pala tulong ni First Lady para si Ramon Ang mag-initiate ng kanyang tulong sa gobyerno. Paano? Gusto ni First Lady talaga na mag-succeed ng kanyang asawa. Dahil alam niya, kapag ang asawa niya nag-succeed, ang buong Pilipinas na magsasucceed. Ang Pilipino magsasucceed. No? At kapag nasira, ganun din naman. Damay lahat. Sinabi ng presidente yan sa kanyang press conference ng isang araw, no, na malaki talaga yung tulong ng private sector sa pag-address dito sa problema ng pagbabaha. Pero we have to consider din yung mga local government units, malaki din yung inyong trabaho, lalo na po dito sa Metro Manila, yung waste management. Diba? Kasi yung problema sa waste management, yan yung ina-actionan nila Ramon Ang. Imagine mo, i-address mo yung problema mismo, yung simpleng mga bara dyan sa estero, sa mga waterways natin, hindi na papasok yung grupo ni Ramon Ang. So, ibig sabihin, tama rin si PBBM. Hindi pwedeng iasa din naman kay Mr. Ramon Ang sa private sector. Dahil malaking papel ng LGUs tungkol naman sa basura. Itong waste management naman. No? Okay, punta tayo sa susunod na topic natin tungkol sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Marikina naman. No? Para inspeksyonin yung infrastructure improvement project dyan, no? Para maiwasan na ang pagbaha-baha dyan sa Marikina. Hindi lang Marikina, buong Metro Manila. Okay, buong Metro Manila ginagawa, pero ang epekto niya sa buong Metro Manila. Ang tawag niya dito ay Phase 4 ng Pasig Marikina River Channel Improvement Project or PMRCIP. No? Yan. At kasama niya dyan sila DPWH Secretary Manuel Boloan, si MMDA Chairman Don Artes, no, si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo, and then si 1st District naman si Marcy Chodoro at ang Mayor si Marjorie Ann Chodoro sa inspection na yan. Noong isang araw yan. Ano masasabi niyo dyan? Alam niyo, maganda itong ginagawa ni PBB na pag-inspection. Kasi dito makikita na hindi lang hanggang salita. Diba? Yung sinasabi niya, yung mga lumalabas sa bibig niya, ginagawa niya rin kasi kung magdaldal ka dyan, hindi mo rin mapupuntahan mismo yung mga problema. Diba? Lulukuhin lang siya ng ibang mga tao sa baba na ganyan-ganyan, ganon-ganon. Maganda pa rin yung nakikita niya yung proyekto para siya mismo, alam niya kung ano yung gagawin kasi alam niya kung ano yung nagiging problema. Correct. Actually, itong project na yan, isa yan sa master plan para i-address yung flooding ng Metro Manila. Kasi kung titingnan mo, yung Marikina River, nakakonect sa Pasig yan, di ba? And then kukonect sa Manila Bay. Kumbaga yan yung natural drainage system ng Metro Manila eh. So hindi lang naman Marikina makikinabang dyan. Pag maganda yan, malawak yan, kasi parte ng project, yung dredging, yung slope protection, mag-construct ka dyan ng mga slope protection, yung pagpapalawak sa ilog, mapabawasan yung pagbaha sa iba't ibang mga lugar dito lang sa Metro Manila. At magandahan yan, tinutulungan tayo ng JICA. Correct. Japanese technology din. Yes, so Japan International Cooperation Agency, no? Sila ang katulong ng ating gobyerno para ma-solve ang problema sa pagbabaha. Pero alam nyo ba sa panunungkulan ni PBBM ngayon, mga Marikina mismo nagsabi dyan, alam nyo naman, nagpunta tayo dyan. Interview tayo dyan sa Marikina. Sila na mismo nagsabi sa panunungkulan ni PBBM, hindi na ganun kataas yung baha nila. Correct. Hindi na ganun kagrabe. Talagang nag-improve yung baha dyan sa Marikina, hindi na ganun katindi. Kasi ako laking Marikina, di ba? Nakwento ko na ito ng isang araw. Nung nilaunch yan, sumbong sa Pangulo.ph, chinek ko kagad yung barangay. Nakita ko ang daming flood control projects. Pero in fairness naman, malawak na yung ilog, yung slope protection maganda, at wala ka nababalitaan na pagguho. And yung patunay dyan na naging effective itong mga flood control projects, usually kasi pag number 18 meters na yung water level sa Marikina River, maraming kalsada dyan sa Marikina, may tubig na. Pero itong recent typhoon, hindi. Kaya pala dyan din nagko-concentrate yung mga tulong ni Mr. Ramon Ang, no? Kasi ang Pasig Marikina River, no, yan ang pangunahing drainage, correct. Ng Metro Manila. Because ang lawak niyan is 635 square meters. Grabe, no? Kaya dyan, kumbaga, bumabagsak talaga ng malaking volume ng tubig na napupunta sa mga bayan-bayan. No? At saka, ang iniiwasan na dyan yung maulit yung nangyari nung
Undoy ba yun? Undoy. Sobrang taas ng Undoy. Yan sinabi ng mga taga Marikina, kahit gaano karami, kalakas at katagal ang ulan, hindi na nila muli pang nararanasan yung Undoy. Nandun ka pa ba noon Undoy? Undoy yun. Nasa bubong kami. Second floor na yung bahay namin. Nasa bubong pa kami. Sobrang taas yan. Kaya yung mga taga Marikina, in fairness naman, kung usapin ng pagiging resilient, isa sila sa pinaka-resilient. Kumbaga na-master na nila. Good thing, kasi di ba, pwedeng masanay ka na lang sa pagiging resilient, di ba? Kailangan may long-term solution ka dyan. In fairness, effective itong mga flood control projects. May magagandang flood control projects, meron din naman na mga bulok. Ito may sinabi si President Bongbong Marcos pinalalagyan daw ng additional culvert pipes diyan sa pagitan ng Sumulong Highway, McDonald's Avenue sa Marikina City. Ano bang nagagawa yan? Yan ba yung malalaking pipes? Yan ba nasa picture, yan yung culvert pipes, no? Pinadadagdagan ni PBBM para talagang mabawasan ang pagbaha sa mga lugar na yan. Sa laki niyan, wala na magbabarang basura diyan. Kaya nga, hindi na malaki pa sa tao. Hindi na kayang matakpan ng basura yan. Alam niyo kung gagayahin lang ng lahat ng lungsod, yung BGC, nakita niyo naman siguro yung plano niyan. May malaking yung storage ng basa. Sa ilalim, no? Oo, sa ilalim. Sa ilalim pala niya, kung hindi ko nagkakamali, 10th floor. Yung lalim para kapag umulan, doon mapupunta lahat ng tubig. At kapag wala ng ulan, saka papakawalan yung tubig. Ang maganda sa BGC, kumbaga urban plan yan 'di ba? Yung Metro Manila kasi sa kabuuan walang planong maayos Pero yung sa France yung drainage nila, lalim sa ilalim doon, no? Ganun nga yun. Pero tagal nang naplano yun, no? Itong sa atin sa Pilipinas, especially sa Metro Manila, hindi ganun ka naging advanced yung planning nung mga unang panahon Kaya talagang nagbabaha. Tsaka siksikan, congested na masyado ang Metro Manila. Yung mga waterways natin maliliit na nga, tatayuan pa ng barangay. Pero bago tayo lumayo sa topic na yan, no, mga kababayan, mga ka-BBM, yung hawak po natin na ating mga basura, wag naman natin itapon kung saan. No? Sabi nga ng Pangulo, meron tayong 59 pumping stations sa buong Metro Manila, pero kung tatapon natin kung saan mga basura na, yung mga pumping stations na yun, magkaklag lang din. Hindi gagana. So magkakaroon pa rin ng pagbaha, at bukod doon, gagastos tayo ng gagastos kasi ayusin yung pumping stations na yun. Ito, basa natin comment. Sabi, Sir Yam, tama po yung sinabi nyo. Dapat sinusunog yung basura, kaso pag sinunog, bawal din. Anong dapat gawin sa basura? Yeah. Actually, hindi dapat i-segregate. Kasi segregation. Pag sinunog mo yung basura, bawal talaga na makadumi ka na ba ng hangin? Segregation, tapos itapon sa mga tamang lalagyan. Tapos pag pinikap yan ng yung basurero, no? Itatapon sa tamang lugar. Actually, basic na 3 R's, di ba? Reduce, recycle, reuse. Marami pa yan, may mga repurpose pa yan, yung sirang upuan, anong pwede mo siyang gawin, di ba? Para hindi mo itatapon. Ang problema kasi sa atin, ay hindi ko na magagamit yan, itatapon na. Nakakatawa nga pati mga refrigerator, mga salasit nandun sa nasa reverse natin di ba? Yan ang mga nakita Totoo yan. May kasalanan din tayo. Ang problema, tayo din yung magrereklamo. Di ba? May pananagutan din tayo. Kaya dapat magsisimula yan sa sarili natin. Kasi kahit anong flood control yung paggawa ni PBBM dyan, kahit maglagay pa ng malaking bodega ng tubig sa ilalim ng Metro Manila, kung yung basura natin, hindi natin kayang ayusin, hindi matatapos. Baka nga yun ang motivation ng mga nagkurap ganyan din naman, magkababaha pa rin lang, di ibusa na lang natin yung pera. Kawawa tayo pag ganyan. Ngayon, etong mga flood control ni PBBM, nakikita naman natin na sinisikap niya na mapaayos ang lahat-lahat kasi nakita naman natin, nakaraan, pabayaan, dahil flood control, hindi naman pala ng mga nagawa, hindi na natapos. Kaya ito yung talagang pinapriority ni PBBM para mabawasan yung pagbaha-baha rito sa atin. Tama! Kasi nakakapagod na yung pagiging resilient. Hindi forever resilient tayo. Hindi ko ba nasanay? Ako sanay na, pero sayang din ang pera ng gobyerno. Paulit-ulit lang yan Imbis na magagastos mo na yan para sa human development, di ba? Magamit mo na yan para sa research and technology. Wala na. Mga kabibyan, kung yung ilang bilyong piso na ginagastos sa flood control projects, kung hindi na tayo gagastos para dyan at mapupunta na lang sa bulsa ng mga mahihirap, hindi ulad tayo ng stock. Correct. Diba? Kaso daan-daan bilyong piso ang ginugugol natin taon-taon. In fact, sa 2026 net, 300 billion pesos ang nakalaan dyan. Flood control lang. Flood control lang. So sa mga kabibim natin dyan, lalong-lalo yung mga nasa ibang bansa, i-comment nyo nga kung ano yung ginagawa ng gobyerno o kayo mismo
Diyan sa mga nasa ibang bansa, ano bang ginagawa ninyo sa basura ninyo para just in case mabasa natin, magkaroon tayo ng idea. Yung mga nasa ibang bansa. Nasa ibang bansa. I-comment nyo nga po kung anong ginagawa nyo sa basura kung nasaan man kayo ngayon. Para malay mo, magaya nating mga Pilipino. Di ba? Ngayon, babasahin namin po yan mga comments mamaya. Now, we move to our next topic. No? Etong kasama tayo dito. Maganda yan. Maganda yan. Budget bastonera ng masa, Secretary Mina Pangandaman, no, ay nag-inspect nitong EDSA Busway Rehabilitation Project diyan sa may SM North EDSA, no? At nandun tayo, nakita natin kung gaano kaganda tong plano na to. No? Ano ba sabi mo, Kakot? Para kang nasa ibang bansa eh. Kasi yung kumbaga yung model nila yung SM North Station eh, di ba? Yung mga sumasakay ng bus, mapadaan kayo diyan sa may harap ng SM North. Ang ganda na, di ba? Parang wala ka na sa Manila eh. Actually, mas maganda pa nga sa mga station sa iba't ibang bansa. May mga upuan, maganda yung lighting, walang mga nagtitinda, di ba? Maaliwalas, bagong pintura, yung mga daanan. So yan yung plano. Gayahin yan kung ano yung meron dyan sa SM North Station, dyan sa busway na yan, i-implement yan sa iba't ibang stasyon ng bus. Tsaka safe, maraming security guard. Correct. Di ba? Sa baba pa lang, 3 na nakita ko eh. Maliwanag, maaliwalas, security guard, bango. Usually kasi mapanghi yung ano eh. Pero alam nyo, nanibago nga ako ron nung pagsakay natin sa bus. Kasi 22 years old ako, natuto na ako magmotor. Hindi na ako nagko-commute. Doon na lang ako ulit nakasakay ng bus. Nagbayad ka ba? Hindi, PY nga yun eh. Kaya pala nagre-reklamo yung ano. Hindi, nagulat yung conductor eh. Uy, ano to? Shooting ba to? Shooting? Kasi nakita si Secretary Amina, akala niya artista porket maganda yung kutis eh. Hindi, kwento natin. Maganda kasi yan eh, nag-inspection, di ba? Mula dyan sa SM North Station, papunta sa North Avenue Station yan. Siyempre, kasama si Secretary Amina, si Secretary Vince Dizon. Surprise yung inspection eh, sumakay ng bus. Ang dami nakasunod na media, may mga vloggers pa. Kami, napuno yung bus. Nang pababa na, hinaharang na tayo ng konduktor. Hindi po kasi pre-arrange yung bus na sinakyan namin. Kung sino yung unang dumaan. Hindi kasi scripted. Dumating. Doon po kami lahat sumakay. Ang dami. Wala ba? Kaya pa, pasensya. Hindi, isang istasyon lang naman eh. Isang istasyon lang naman. Pasensya na, nasakyan ng bus talaga. Puno talaga yung bus. Tawa naman yung konduktor. Natatawa sabi, sir, sisigili ko. Tinuro ko siya yan, hindi sigili. Ang dami siguro, mga benting pasahero. Hindi sumakay lang naman sa North, SM North. Bumabari kami sa Trinoma. Lapit lang, no? Pwede ka lalakarin yun eh. Pero sa tingin ko, no, kung ganun kaganda yung EDSA busway, no, sana yung mga bus magaganda rin. No? Yung maganda rin yung klase ng mga bus, mga bago, at if possible, e-vehicle pa. Yun. Maganda. Ang napansin ko ron, yung pintuan, unti-unti na lang tinatransfer sa kaliwa eh. Para hindi kayo... yung nilabasan natin, sa kaliwa tayo lumabas eh. Kasi right now, puro nasa kanan, ano? Ganun kasi sa atin. Ngayon, kaya medyo may danger pa rin. Kasi, no, sa side ng merong dumadaan. Pero ang bilis na, no? Pag busway, ibilis ka sa bus eh. Alam mo, mas mabilis pa sa motor, sa totoo lang. Ang bilis, talaga mabilis. Mas mabilis pa daw sa LRT at MRT. Tama. Kasi kung maghintay man yung bus, sandali lang eh. No? Tapos alis na agad. Tapos walang traffic. Pabor ako dyan sa busway kasi mas importante yung mga publiko natin na mga mananakay kaysa roon sa mga nakakotse na isa lang nakasakay sa kotse. Gaya ni Yayab, laging isa. Kailangan may kasama. Nakakontribute to traffic. Ako rin, minsan. Pero mas madala si Yayab. Pero maganda yung ginawa dun ni Secretary Amena Pangandaman ni Vince Dizon. Nakikita nyo sa video. Ayan. Ito si Secretary kasi alam nyo naman, di ba? Inutusan ni PBBM yan na inspeksyonin lahat mga proyekto ng gobyerno. Kaya yan, yung inspeksyon niya yung trabaho ni Secretary Vince Dizon. Maganda naman yung kinalabasan. Kasi, kanya maaliwalas. Safe yung mga pasahero, may mga bakod, may mga security guard. Ang kagandaan kay Mina, sinabi niya rin na hindi lang siya naandun para punahin yung mga proyekto. Andun din siya para tignan mismo kung kulang naman yung budget para madagdagan. No, hindi lang siya naandun para magbaston ng mga nag-implement ng proyekto, kundi tanungin din kung meron pa rin mga kailangan na para mapuno yung proyekto. Feeling ko, yung ibang politiko, ibang sekretary, kinakabahan dito kay Secretary Amena, baka biglang bisitahin na walang sabi-sabi. Oo, totoo. Katulad doon sa Pampanga, no? A day before, nagtambak ng mga grab. Magaling yun, natunugan. Oo, magaling yun. Natunugan. Bago pumunta sa sekretary, nagtambak na ng mga graba sa kasan para takpan yung mga lubak-lubak.
Okay, mapunta tayo kay PBBM saka kay Secretary Mina Pangandaman. Kahapon nagbigay ng NEP. Formally introduce ni Secretary Mina Pangandaman yung National Expenditure Program 2026 no? Kay PBBM yun. Tapos this morning kung saan andun din tayo formal naman tinurn over ni Sec Mina sa Kongreso yung NEP no. And in fact nagulat ang House of Representatives dahil mukhang napaaga. Putulin kita diyan yan kasi tayo naintindihan natin yan. Ipaliwanag mo sa mga simpleng mga nanonood dati sa mga simpleng kababayan natin kung ano ba yung NEP. Okay. Mga kababayan, ito yung plano ng gobyerno na gugugulin sa susunod na taon o kada taon. Kumbaga yan yung budget. Yan yung budget na gagastusin ng gobyerno para sa mga serbisyo niya. No? Sa iba't ibang departamento o sektor ng ating lipunan. No? Katulad kunyari sa DepEd, magkano budget, sa DPWH, magkano budget, sa DILG, sa Department of National Defense, sa health na napaka-importante, diyan nakalagay po yan. Tapos yan ang pagdidiskusyonan ng both houses of Congress, House of Representatives at Senate. No? Ipag-deliberate nila yan, hihingiin nila yung presence ng mga sekretary ng iba't ibang departamento at gusto nilang malaman kung ano yung tungkol sa detalye ng kanilang mga hinihinging budget at doon nila pag-uusapan yan. Then, yun, kapag nagkaroon na parehong version ang Senate at ang House of Representatives, no, magkakaroon naman ng tinatawag na bicameral conference. Ang maganda dyan, sa BICAM na yan. Iniimbitahan ni Speaker Martin Romualdez lahat na pwedeng magbantay dyan. Maging open. Maging open na. Yun ang kagandahan ngayon. No? Dahil na rin sa kagustuhan. Teka lang, Yaris insert boy dyan. Oo. Mawawala na yung 142 billion, no? Insertion. Yaris insert boy. Then nagmula to kay Pangulo eh. Actually, nagmula to kay Pangulo. Gusto niya maging open ang budget deliberations. Gusto niya makita ng taong bayan yung paano pinaplano o pinoprograma ang budget ng ating bansa. No? Dahil na rin sa recommendation ni Secretary Mina Pangandaman. Dahil si Secretary Mina, isa sa mga advocate niya ng open governance. Yung transparency sa budget, yan, advocacy ni Secretary Mina yan. At naniniwala naman si Pangulong Bongbong Marcos na dapat niyang gawin yan. At ang kagandahan dito, ultimo si Speaker Martin Romualdez, yan din ang sinasabi niya for the past 2-3 weeks na gusto niya na maging open ang deliberation sa budget, no? Kaya pati itong bicameral conference, no, ino-open na, no? Papakita na sa civil society, sa media, sa mga ordinaryong tao, at kung di ako nagkakamera, ila-livestream pa yan para nalalaman kung paano dinidiskusyon ang pera ng taong bayan. Pwede. Ang maganda dito, maaga na pasok. Kasi usually, kapag gahol ka na sa oras, hindi mo na nabubusisi eh. Ngayon, August pa lang. Anong petsa ba ngayon? 13? Napasa mo na yan. At ang sinasabi ng House of Representatives, they will start deliberating the budget starting August 18. Next week na. And hoping na third week or second week ng October, pumasa na sa third reading yan. So, ibig sabihin, may BICAM pa sila, November, December. Kasi usually, nagagahol eh. Last week na ng December, hindi pa napipirmahan ng presidente. Ang tendency, pag hindi na pirmahan, mauulit yung budget, di ba? Or kung magkaroon ng issue, katulad doon nakarang 2025 nagkaroon ng, kaya yung pagpirma ni presidente sa budget bill ay naantala hanggang sa katapusan na ng December, no? This time, pinaaga ng DBM at nangako ang HOR na paagahin din matapos ang deliberation, and then ganun din naman siguro ang Senate para magkaroon ng mas maagang BICAM kung saan gagawin nila naman yung General Appropriations Bill na for signature ng ating Pangulo para maging General Appropriations Act. Ito dito, pahiya dito yung mga dilis ha. Ito, paliwanag ko ha. Bukang bibig nila na si Speaker Martin Romualdez at si PBBM, kurakot daw, magnanakaw daw, ganyan-ganyan. O ngayon, open sa publiko yung BICAM. Kung kurakot si PBBM at saka si Speaker Martin Romualdez, ililihim nila yan. Correct. Bakit mo bubuksan? Diba? Ngayon, tahimik sila kasi napapahiya sila. Bakit i-open kung ikaw ay magnanakaw? Correct. Hindi ka ba natatakot na malaman ng publiko kung paano ka magnakaw? Dahil nga naka-open, ibig sabihin yan, wala silang masamang plano dyan sa budget. Kaya si Boy Insert, malaking problema talaga dyan.
Malinis yung intention at kanina pinapakinggan ko rin yung press conference ni Secretary Ameno Pangandaman, no? Tinitiyak nila yung accountability sa government spending. Diba? Bawat sentabo na gagastosin dyan, mapupunta sa tama at hindi mananakaw. Diba? Malaking bagay yan Yung participation, very important yung participation ng taong bayan. Kasi ang budgeting, pinaplano mo yan Diba? Kailangan pakinabangan ng tao yan Kasi kung hindi papakinabangan yan, wala. Pero parang nagulat talaga ako kanina. Pag narinig natin budget, akala natin ganun-ganun lang. Libro pala yan, ang kapal. Akala mo Webster Dictionary. Kasi naging part ako ng government agency, bumubuo kami ng budget pinapasa mo yan Kada government agency, siya yung mga projects mo, magkano yung kailangan mo. So pag pinasa mo na sa DBM yan, susuriin na yan ng DBM. Halimbawa, nag-request ka 80 million. Sa tingin ng DBM, hindi Inissuean namin kayo ng 20 million noon, hindi nyo pa naubos. Mababawasan yun. So ngayon na nasa Congress na, nasa House na, and then sa Senate, posibleng tumaas, posibleng bumaba. Kasi medyo political na kasi ang budget deliberation Diba? Kung may bumulong kay Kongkong, huwag mong bigyan yan. Pero alam nyo Kakopi, Palerista, dalawang napansin ko kanina na habang pinapanood yung presentation ng budget. One, first time na inalaw ang vloggers tulad natin. Na magtanong sa mga panelists, no? Dahil ang mga vloggers po, normally, hindi talaga kami inaalaw na magtanong. Kasi second class citizen Walang inaanyayahan na vlogger dyan. Para kami second class citizen kapag nandun kami sa mga press conferences. No? Even sa alyansa nung nakaraang 2025 midterm elections, para kaming second class citizens doon, hindi kami pwede magtanong. Pero kanina, inalaw kami magtanong. Ako nagtanong, si Palerista nagtanong, si Kakofi nagtanong. Inalaw kami. Gulat yung mga media, gwapo ng mga to, naka-uniform pa. Di ba? Ganda na uniform. Ulitin ko, gwapo, cute. Pero isa pang observation ko, seriously, dito sa NEP 2026, no, tinanggal yung lahat ng posibleng pagmulan ng issue o controversies. Tinanggal ang AKAP. Yes. Okay? Yes. Number 1 ang education. Sa budget, naglagay ng pondo sa PhilHealth. Di ba? So lahat ng mga issues last year na pinag-usapan at kinikriticize ang gobyerno tinanggal sa NEP 2026, which means etong budget na to ay palagay ko pinakamaayos, pinakamagandang budget, pinaka-transparent na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. At responsive sa pangangailangan ng taong bayan. Correct. Responsive sa nakasaad sa ating konstitusyon. So, tanong na sa kababayan natin, ano ba yung top 10 priorities ng gobyerno para na mabigyan ng budget? Sige, isa-isahin natin yan. So, nasa konstitusyon yan, dapat the biggest chunk should go to the education sector. No? So, 928.5 billion pesos po nasa sektor ng edukasyon. Mandato po yan ng ating konstitusyon. Sa public works naman po, 881 billion. Sumunod naman po sa health, kasama na po dyan yung sinasabi ni Sir Yayam na pinondohan na po ang PhilHealth. So wala nang iyak na DDS. Pumapalo po yan ng 320 billion pesos. Defense, malaki yung defense natin ngayon. Sa defense, malaki din. 299 billion. Ako na lang magbasa. Sige. Sa interior and local government, kasama po yung mga LGUs dyan, 287.5 billion pesos. Sa agriculture naman, isa din po sa prioridad ng administrasyon, 239 billion pesos. Social welfare, pasok po dyan, of course, yung DSWD at NCSC, yung National Commission on Senior Citizen, 227 billion pesos yan. Of course, DOTR, 198 billion. Sa judiciary din, kasi maraming kailangan din improvement sa sistema dyan, 67.9 billion pesos. At panghuli po, sa top 10 priorities, yung labor and employment, nasa 55.2 billion pesos. Yan. Yung mga binanggit ni Kakofi, yan yung mga top 10 na priority na binigyan ng budget ng gobyerno. Yes. May babasahin ako. Maganda yung comment ni Ms. Carmen Diaz. Good evening. Gusto ko lang ipaabot kay PBBM ang pasasalamat ko sa PhilHealth program niya sa Hospital Emergency Room Service. Thank you. God bless, Mr. President. So, ibig sabihin, isa sa mga nabiyayaan ng PhilHealth project ni BBM dahil talagang ang daming binubuhos na pondo diyan. Ito pa, comment pa. Sir, bakit 67 billion yung sa judiciary? Dapat 1 billion na lang sa ginawa ng Korte Suprema. Hindi pwede yun. Wag naman. Maraming masisira ang ating justice system kapag
Part pa rin sila ng gobyerno. And may batayan ng DBM sa pagbibigay ng budget sa bawat ahensya ng gobyerno. Okay, susunod natin, no? Vince Dizon. Si Vince Dizon. Idol. Nagpakita ng bagsik at sungit sa mga illegal vendors. May video yata tayo. Trending yan. May video tayo dyan Trending yan. Nagkataong nag-trending yung aking video tungkol dyan. Mga executive producers, baka pwedeng pakita natin yung video natin dyan. Sorry Pas pag kakausapin ko kayong mabuti, pero kausapin mo na itong mga ibang nandito. Hindi kayo pwede dito. Ayan. Sorry Pas pag kakausapin ko kayong mabuti, pero kausapin mo na itong mga ibang nandito. Hindi kayo pwede dito. Pasensya na Nakakasikip kayo O kawawa yung mga tao Ang laking bagay nito. Hindi na magulo. Ang linis na Araw lang ang pagitan. Di ba? Ang luwag Huwag ang kinagahati ni yan Hapon, kagahati yan. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Yes, sir. Ayan, mga kabibiyan, ganyan ka-efficient yan si Secretary Vince Dizon ng DOTR, no? Nagpunta siya nung isang araw, no? Tapos kinabukasan, malinis na agad, no? Ang ano kasi yan na mga kabibiyan, meron din kasing corruption diyan May kumikita diyan sa mga tindahan na yan Paano? Yung siguro yung nagpapapwesto diyan sa mga MRT stations. Mga leader, no? Yung sinabing nagre-rent, pero sabihin ko kanino nagre-rent. Oo, yun nga. Kasi singilin mo yan 50-50 kada isa. Di ba, ang laking pera niyan. Ang dami ng magtitinda. Maliit pa yan. Tapos meron daw mall, naniningil. Pag-aari po yan ng gobyerno. Kasi Vince Dizon, dapat sa gobyerno na pupunta. Dahil sa gobyerno may-ari ng istasyon. Saan mo istasyon ba yan? Diyan ba yan? Sa Taft yan, sa Taft. Ako, daming medyas sa tinitinda dyan. Tsaka charger. Screen protector. Ang problema yung pathway, mahigit kalahati ng tindahan. Yung mga tao hindi na makadaan. Yun yung instruction ni PBBM I-clear ninyo yan. Yung mga daanan ng tao, dapat maaliwalas yan at clear dyan. May sinasabi nga kanina si Mark Ian everyday, no? Kapag siksikan, maliit yung daan, dyan napapasok yung mga pickpockets, snatcher, yung mga snatcher. Pag tingin mo sa bag mo, nabuksan na, diba, na-slash na. So may iwasan mo na yung ganong insidente. Tama naman yung ginawa ni Secretary Vince na pati yung hindi lang yung istasyon mismo. Pati yung, tawag doon, yung sidewalk. Hindi, footbridge sa taas. Footbridge. Naku, punong-puno ng vendor dyan sa Pasay. Yun, malinis na rin yun. Tama lang talaga yung ginawa ni Secretary Vince kasi nga naman, nakakasikip talaga, lalong-lalo na kapag rush hour. Naku, sikip talaga dyan. Mga ka-BBM, huwag po kang sumama ang loob nyo, lalo na apektuhan dyan, no? Hindi po sa panggigipit o pang-aapi ng mga maliliit na negosyante dyan sa MRT or LRT. Kailangan lang po talagang gawin to. Kung magne-negosyo po tayo, maghahanap buhay po tayo, wala dapat po tayong ang tawag doon? Yung naabala o napeperwisyo. No? Kung magnegosyo lang po tayo ng tama. At ang sinasabi naman, kasi sinasabi nila walang puso si Secretary Vince para sa mga manggagawa, sa mga informal sector. Hindi naman. Kasi makikipag-usap pa rin sila para ilagay sila sa tamang lugar. Hindi mo naman tinanggalan ng kabuhayan yun Kasi may proper place para doon sa mga nagtitinda. Kasi daanan yan Tsaka may malilintikan dito, sigurado. May malilintikan dito kay Secretary Vince yung namamakyaw ng beep card. Yan, yung beep card na yan, alam niyo yun, para sa mga estudyante, pinapakyaw at binibenta ng mahal online. Kasi bago na no? Para sa mga estudyante, may beep card na rin sila Yan talaga yung inaalam ni Sec Vince kung sino yung mga namamakyaw na yan. At saka pa, pinatanggal niya na yata yung fill up na sa government. Correct. Kasi iyan ang nagpapatagal Pag sasakay ka sa MRT, syempre, malaking discount 50% senior, estudyante, yun yala, kailangan mo mag-fill out ng mga forms, etc. Tinanggal na yan kasi yun nagpapatagal sa proseso. Kung talaga dito sa atin, mahilig talaga tayo sa bureaucratic processes. Hindi, sasabihin, daming pirma, napakabobo ng ganong gawain. Oo nga. May video tayo. May video. Sige, play natin. Nakaka-play mo, walang It takes at least a minute. It is. That's what's holding up the gas. Parang ang hassle lang. Hassle yan. Papatanggal ko. Maganda. Palagay na last din ng day. Yan. May babalik pa ako. Di ba? It's annoying. Pasensya ka na Hindi nagkakasaganan Ayusin natin. Sige. So yan, wala na yung fill up ng mga forms para lang makakuha ng 50% discount ang mga senior citizens,
PWD at mga estudyante. Dahil ayaw ng Pangulo yan. Alam si President, modernizer yan eh. Digitalization na nga ang sinusulong niya, tapos ang dami pa natin pinipirmahan na pinipila-pila kung ano-anong papel. Ewan ko ba sa mga boss dyan, nakapag-aral naman yung mga pero parang ang mag-isip na. Ang problema kasi dyan, marami nang hindi nagtitiwala sa mga empleyado ng gobyerno kasi way din yan para ma-assess o ma-check kung totoong napunta sa estudyante. So parang kasi sa bureaucracy, medyo maraming involvement ng corruption, di mo na maiwasan yan, di ba? Yan yung paraan para ma-check totoo bang napunta sa estudyante yan. So may proof ka. Ang problema naman, humahaba yung pila. Yun lang. Gusto ko lang emphasize, minsan nagkakaroon talaga ng disconnect eh. Andito yung gusto ng Pangulo. Tapos sa baba, itong ginagawa. So, contradicting. Nagahang. Oo. Katulad dyan sa Professional Regulations Commission. Nagpunta ako dyan. PRC. No? Para lang palitan ang pangalan from Ma, period, to Maria na buo. Alam niyo bang 4 na beses na akong pumunta dyan sa PRC, hanggang ngayon hindi pa naayos yung problema. Okay. No? Kung ano nung papeles na pinapa-fill up sa amin, every time na pupunta ako dyan, anong kailangan i-presenta, tapos ganyan nangyayari. Pinag-usapan po natin kanina. Ito naman si James Agdamag. Marcos na lang talaga. Parang ayaw niya nang mawala si President Marcos bilang pinuno natin Yan, Lazo Montaverde. Yan, masipag na presidente at aksyon agad si President. Correct? Maraming, di mo masisisi ang mga yan. Maraming tayong naranasan kay PBBM sa 3 taon niya pa lamang na hindi natin naranasan sa mga nagdaang presidente. Marami. Kaya pag nawala, hahanap-hanapin mo. Yung mga pamilya 3+1 lang eh. O yung mga libreng sakay sa LRT, MRT. Malaking bagay. Sige, ikaw na. Sige. Baka maalit ka sa biyahe mo. Move on tayo sa ating third segment. Natatandaan ninyo, may statement ang presidente dyan sa girian ng United States at ng China patungkol po sa pag-invade dyan sa Taiwan. Siyempre, ang presidente, isipin niya rin yung mga kababayan natin. Maraming Pilipino dyan eh. Ilan ba ang Pilipino? Nadjadya sa Taiwan. Parang 140,000 Filipinos yung nadjadyan. So kung tumaas yung tension dyan, gagalaw din ang presidente. Alam naman pabayaan yung mga kababayan natin dyan. Diba? Anong masasabi ninyo dyan? Kasi hindi nagugustuhan ng China yan eh. Yung statement na yan ng presidente eh. Hindi, sinabi nga ni PBBM eh, di ba? Unahin niya yung mga kababayan natin dyan. Kasi syempre presidente siya, hindi niya pwedeng pabayaan yan. At normal naman yun. Kasi ang mga kababayan natin sa Taiwan, kapag nagkaroon talaga ng ng gera dyan, yan talaga unang tatamaan. At yan ang priority ni PBBM. Saka bakit makikialam sila sa foreign policy natin, Pangulo? Foreign policy namin yan ng Pilipinas hindi naman China eh. Wala kayong karapatan manghimasok kung ano man gusto ng aming Pangulo. Tsaka pasilin mo, China na naman ang ubeksena. Parang hindi ka na natahimik, di ba? China na naman. Sa isang statement po sa Twitter, o X, dating Twitter, sinasabi po dito ni Ministry of Foreign Affairs o MOFA ng Taiwan kasi pinuri nila si PBBM eh. Ang panayam kay Pangulong Marcos kung saan sinabi niya na malinaw na katotohanan ang nangyayari dyan sa Taiwan Strait ay may epekto sa lahat. Pinasalamatan po nila, pinasalamatan ng gobyerno ng Taiwan si President Marcos sa pagkilala sa panganib sa seguridad at sa pagtindig kasama ang Taiwan para sa kapakanan sa Indo-Pacific region. Para sa kapayapaan sa Indo-Pacific region. Okay. Correct. Tama yun. Huwag tayo magkagulo. Diba? Kasi damay tayo dyan eh. At hindi ka naman pwedeng huminto ka na lang, di ba? Matakot ka sa China. Kasi, para saan pa yung gobyerno? Saka hindi naman komo ganun ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos, gusto niya na magpaggera sa China. Napaka-imposible naman po na ang isang maliit na bansa ay magnanais na makipaggera sa napakalaking bansa. Ang sinasabi lang ng Pangulo, ito ang aming polisiya. Ito ang pinaniniwalaan namin. Ngayon, problema nyo na yun. Kung yan ang iniisip nyo, katulad ng sinabi ni Secretary ng National Defense na si Gibo Chodoro, huwag niyong pakialaman kung anong gusto namin sabihin. Huwag niyong pakialaman kung anong paninindigan namin. Alam mo, problema kay PBBM kasi, mga kabibim, problema kay PBBM, masyadong yung pinanindigan niya yung sinabi niya. Ayaw niya, wala tayong bibigay sa kahit kaninong bansa, foreigner na kahit 1 inches ng ating teritoryo. Yan ang maganda kay PBBM. Talaga pinanindigan niya, hindi gaya ng dati, halos ibenta na tayo. Kasi malinaw nasa constitution natin yan, defend the territory. Diyan nagulat yung Chinese government na hindi nila in-expect ni pamumuno ni PBBM. Ganyan sa kanila. In-expect nila, susunod lang sa polisiya ni Digong. Sinabi, ganyan, kaliwa, kanan. Jump, sit, ganon. Akala nila ganon pa rin eh. Nasanay sila, ganon. Ginawa mo naman Ikaw nagsabi niya, wala akong sinabi ha.
Sabi ko lang, chuy. Di ba? Ginawa mo Nasana na yung ba? Chinese government ng 6 na taon na ganun. Sunod-sunuran. Diba? Matapang. Isa pa sa kinakatakot ng China. Kasi ang kinakatakot din ng China dyan, baka gamitin ng Estados Unidos yung mga resources ng Pilipinas. Di ba? Mga military bases natin. Kasi marami silang bases dito sa Pilipinas eh. Ang sinasabi kasi ng presidente dyan, bukas tayo sa ideya na yan. Dyan nagagalit ang China. Paano hindi magiging bukas ang gobyerno ng Pilipinas dyan? May defense treaty tayo sa Estados Unidos. Mandato tayo ng treaty. Di ba? Alam mo, mag-no ka sa Amerika. Ikakampi mo yun. At saka mas may tiwala naman ako sa Amerikano kaysa sa mga Chino. Kaya hindi ako nagpupunta ng China eh. Saka hindi mo may kakailan na ang prinsipyo na the best way to prevent war is to prepare correct. for war. Correct. Diba? Yun eh. Ganun yun eh. Diba? Kung handa tayo sa gera, no? Hindi tayo basta-basta ibubuli. Hindi tayo basta-basta sasakupin ng foreign aggressor, di ba? Kaya maganda din yung modernization ongoing dyan, di ba? Yung Horizon projects, no? Just Armed Forces of the Philippines, yung modernization, parte din yan. Para hindi tayo basta-basta sinisipan ng kung ano man pong bansa. Kakopi, yung bibili nating BrahMos sa India, di ba nagpunta na India si Presidente? At nabanggit na bibili pa ng 9 units ng BrahMos. At teka lang yan, putulin kita dyan. Ipaliwanag mo kung ano yung BrahMos, baka isipin ng mga didilis, cake yan na kinakain eh. Yung BrahMos is ballistic missile yan. Missile yan ha. Alam niyo po, ang kayang ma-reach niyan ay up to 400 kilometers. So ibig sabihin, kahit mula rito hanggang China, aabot yan? Hindi ko masasabi, basta 400 kilometers. At ang speed ng BrahMos missile is 2.8 Mach. Mach 2.8. Ang ibig sabihin niyan, at least 2,000 miles per second. Miles pa per minute to. Iba pa yan sa bibilihin nating Typhoon missile sa Amerika. Iba pa yon. Iba naman ang purpose dito tayo nun, no? So nakakatuwa, no? Na ang ating pangulo ay nag-iisip na palakasin talaga ating military with the hope na ma-prevent ang mga ibang bansa na tayo ay maging aggressive sa atin, di ba? Kakopi, totoo bang may bagong biniling helicopter? Kanina ay isinagawa po yung acceptance ceremony at blessing sa mga Black Hawk helicopters. S-70I yan. Hindi ako nagkakamali, 32 units yan. Ang operational na ngayon. 32? Yes, ang 32 Pilipinas. units. Ngayon, ang Philippine Air Force, meron na po tayong 30 total po na mga Black Hawk helicopters na nagagamit natin yan sa pagpapatrol, syempre, pagprotekta sa ating soberanya. Ilan lang yan sa efforts ng gobyerno, no? Sa ilalim ng AFP modernization na mapalawak yung ating assets. Kasi hindi pwede na mananatili tayo sa may 1,000 tayong aswang, bangkukulam, kasi hindi tayo uobra. Cardo Dalisay. Cardo Dalisay. Batang Tondo. Di ba? Hindi pwedeng ganun lang. Hindi nakatama sisira ang ating AFP kapag ang kalaban si Cardo Dalisay. Pero kagandahan di siya namamatay. Hindi na ubusan pa na bala. Kasama pa ni Pinuno. At marami pa po. Supremo. Marami pa po ang expected na darating sa Pilipinas. Diyan mo nakikita na nagagamit sa tama yung pera. Totoo. Diba? Hindi na bubulsa. Kasi alam mo naman, mga issue ng corruption noon eh. Ibig na ibili mo ng helicopter mabubulsa. Or sobrang mahal ng helicopter. Ibig sa 2 mabibili mo, isa na lang. Kasi napunta na kay... Bukod sa air assets na yan, meron pang barko. Dalawa yun. Kung di ako nagkakamali, pinag-aaralan na rin yung tawag doon, yung sa ilalim ng submarine. Di ba? Wow. So, napaka-exciting po, no? Kaya siguro tontuwa ang ating AFP sa nangyayari, sa ginagawa ng ating Pangulo, no? Kasi suportado sila ng administrasyon eh. Totoo. Kaya galit yung mga dilis. Bakit? Kasi hanggat suportado ng AFP si PBBM, hindi nila mapapabagsak yan. Di ba? Kasi nangangarap ng kudita eh. Kasi tingnan mo naman, kung spoiled yung magsasaka kay PBBM, ibinibigay lahat. Ganon din dito sa mga sundalo natin. Totoo. Diba? Binigyan ng helicopter. Bumili ng 2 bagong barko, ha? Tapos, meron pang parating. Hindi marami pang parating. Meron pang BrahMos missile at meron tayong bibilihin na Typhoon missile. Alam mo sa mga nagtatanong, ano ba yung Typhoon missile? Ito yung kapag halimbawa lang girahin tayo ng China, magpalipad sa atin ng missile. Yung Typhoon missile, yun yung sasalag sa missile ng China. Sa himpapawid pa lang, papasabugin na. Para hindi tatabas. Para hindi naaabot dito sa lupa. Ganun po yun. Yun yung Typhoon missile. Yun yung pangarap lang yun eh. Yun yung pinuprotesta ng China na meron tayong 2 ganun. Pinuprotesta nila, bakit daw meron tayo? Tanong ko sa'yo, bakit hindi nagawa ng mga dating administrasyon yan? Ay, 13 yung First Lady, doon lang nagko-concentrate sa pagbibigay ng sustento.
Kasi syempre, pag malaki sustento ng isa, magalit Ibig yung boss sabihin, eh. hindi nagagawa yung mga dapat gawin. Hindi. Iba yung focus. Iba yung Tukhang kasi. Tukhang yung focus. Kinalaban mo yung sarili mo. Di ba? Sarili mo Hindi mga kasi si PBBM, nakita naman natin. Kahit sa bansa magpunta, yung focus niya nandoon lang sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Kaya yung isa, pag nagpunta, naghahanap agad ng babaeng mahalikan eh. Uy, cambio. Di ba? Kaya sa totoo lang, no, highly respected si Presidente. Kahit saang bansa yan, ginagalang po yung Presidente natin. Very decent at alam nila na nagtatrabaho. Kumbaga, pag nagpunta tayo sa ibang bansa, pwede tayo maglakad na nakataas ang noo. Correct. Proud ka na Presidente mo sa PBBM. Ang Presidente mo ay Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Halimbawa, ito, yung recent visit niya dyan sa India, di ba? Napahapiyawan na natin yung iba dyan. Dito sa direct investment lang, ha? 446. Grabe yung importance na binigay sa kanya niya. Oo. 446 million US dollars yan, ha? Direct investment. Kumbaga, totoo na yan. Totoo na yan. Mangyayari na po yan. No? Pag-uwi niya, dala niya na yan. Iba pa yung potential. Oo, meron pang potential. 5.8 billion US dollars po yan yung potential. Kumbaga, ongoing pa po yung talks, ongoing yung negotiations para mapauo natin itong mga investors na to na mag-expand kayo ng negosyo dito sa Pilipinas. Ganyan katiwala yung India, mga negosyante dyan sa India. Bawat hakbang, tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Ikinuhit ng kasaysayan ng pangalan mo, dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan.
mo'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hakilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng